nakakatuwa na makapunta dito sa mga natapos na proyekto para sa irigasyon. At alam naman po natin na basta't ang pinag-uusapan ay ang agrikultura, lalo na ang palay at bigas, ay ang pinakamahalaga ang patubig. Kaya ito po ang aming binibigyan talaga ng pansin para maparami natin ang irrigated lands dito sa buong Pilipinas. Dahil kung maalala ninyo, last year, nahirapan tayo dahil sa presyo ng bigas at dahil sa maraming nang pangyayari dahil sa climate change, dahil sa international market, maraming dahilan. Kaya yun ang inuna namin. Tiniyak namin na wala na binawasan na namin, halos wala na yung mga smuggler, nahuhuli na lahat. At yung distribution at saka yung subsidy na binibigay ng pamahalaan ay tinuloy na natin. Kaya meron na tayong 170 something kadiwa. Pagkatapos nito, pupunta nga kami at titignan namin, na-inspectionin namin yung isa pang 20 pesos per kilo na rice na release dun sa kadiwa. At yun po ang inuna namin. Ngunit kasabay nun, na hindi masyadong napapag-usapan ang pag-increase, pagparami, pagpalago ng produksyon natin. And that is very important dahil para hindi na tayo mag-import, ay kailangan ang gawin natin ay makapag-produce tayo ng bigas na sapat para hindi na tayo umaasa sa ibang lugar. At ito ay naging maliwanag noong pagdaan ng pandemya na walang barkong dumadaan, walang barkong nagde-deliver ng bigas, ay doon nataranta lahat, hindi lang naman ng Pilipinas, kundi lahat ng buong mundo dahil nga nagbago lahat. Kaya natutunan na natin na dapat meron tayong sariling supply. Kaya patuloy ang aming mga proyekto para sa irrigation. At dahil sa kabila naman nito ay meron tayong mechanization program. Ibig sabihin yung pagbigay ng mga makinarya, mga traktor, mga backhoe, mga dryer, mga milling machine na maliliit. Tapos pati na yung sa tinatawag nating solar powered irrigation. Ito po yung bagong teknolohiya na solar powered na po. Hindi na kailangan ng krudo. Basta't may araw, may kuryente, pwedeng paandarin yung bomba, meron na tayong irrigation. Lahat yan ay kasama lahat yan dito sa ating pagpapalagay ng mga ganitong klaseng irrigation project para doon lumaki ang ating produksyon. At nakikita naman natin na meron tayong nakikitang na gumaganda naman ang ani natin. Noong 2024, last year, kahit na nagtuyot ng 9 na buwan, bago nagbagyo, ng 6 na bagyo within 24 days, then dumaan dito sa Pilipinas, kahit na nangyari yun, record pa rin, pinakamalakapaling harvest. Ngayong taon na ito, ay palalaki na naman natin yung harvest, pinakamalaki ulit ang magiging harvest ng 2025. Sa ngayon nga, nag-aani na yung ibang lugar. Kaya kaya na natin kalkulahin kung ano yung magiging total production natin. At kagaya dito, the 400 beneficiaries, 300 hectares ang service area dito. At ang pinakamalaga dyan, ngayon, yung service area, pwede na ang 3 planting. Imbis na dati, hindi ganun. Kaya iba talaga basta't may patubig. Kaya yung production natin ay biglang tataas kaagad yan. At ito yung ginagawa namin sa lahat ng buong Pilipinas. Kaya mabuti naman dito sa Bohol because Bohol, kailangan natin gawin ito kasi you are also a tourist destination. Kilalang tourist destination. Para malaman din ninyo, inaayos din natin yung Bohol Airport para gawing international airport para yung mga turista hindi na kailangan dadaan sa Maynila. Dire-diretso na sila kung saan sila nanggaling, dire-diretso na sila dito. Dahil medyo inconvenient na kung dadaan pa ng Maynila, maglilipat na naman ng sasakyan, bago sasakay, magbabayad ulit ng pamasahe. Kaya yun ang ating ginagawa para tulungan yung tourism industry dito sa Bohol.
Ito nga lugar na ito, ang naging karanasan namin, yung mga tinatayo naming mga ganito, na mga dam, na mga sweep, mga basta water impounding, nagiging tourist destination. Dahil tama nga naman, maganda nga naman dito. Sinasabi ko kay Go, pamunta doon, lagyan natin ng konting bubong, ng konting cover dito. Naglagay pang-picnic ng tao dito. Sarap nga naman magkapi-kapi dito na tinitignan yung tubig, di ba? Kaya it's another use. May isa pang gamit. Kasi ito, hindi lang nga irrigation, flood control pa ito. At ang usapan namin ni Gob, nakita namin, magiging matagumpay ito. Dahil kung titignan ninyo, ang kapal ng kahoy sa taas. Kaya't hindi ma-preserve yung tubig, hindi magbabaha, hindi magla-landslide. Dahil magandang forest coverage kung tawagin. At nasisik yung lupa, hindi guguho. Dahil nga may malalaking puno na pagpasok nga namin. Congratulations talaga, Gob, na yung forest cover ninyo, mga watershed ninyo, ay well protected. That's a very important part ng ating project. Kaya para sa ating mga magsasaka ay gagawin namin ang lahat para tulungan kayo na yung production ninyo ay maging mas mataas at ang kita ninyo ay magiging mas mataas. Kaya we are continuing at patuloy natin ginagawa ito para pagandahin ang agrikultura natin, para pagandahin natin ang hanap buhay ng ating mga magsasaka, para sa inyong sarili, para sa inyong pamilya, para sa inyong probinsya, para sa Pilipinas. At ito'y nakakatulong sa ekonomiya natin. Kaya nagpapasalamat kami lagi. Tama yung sinabi ni Administrator Eddie na sinasabi niya kayong mga bagong bayani. Talaga naman, dahil kailangan maunawaan. Kung minsan sa mga lungsod, yung mga bayan, hindi nila naaalala na kung wala ang magsasaka, wala tayong kinakain. Kayong nagbumubuhay sa buong Pilipinas. Kayo ang tumitiyak na may pagkain sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino. Kaya nandito ang pamahalaan upang tulungan kayo para mapaganda pa natin ang food supply dito sa Pilipinas, mapaganda pa natin ang hanap buhay ng ating mga farmers, ng ating mga magsasaka, at maging maayos ang patakbo ng sektor ng agrikultura. Maraming salamat at sa ating mga farmer beneficiaries, pagpatuloy nyo, alagaan nyo po ito, alagaan ninyo yung watershed. At nakakatiyak ako na makakakita kayo ng ani na napakaganda dahil meron na tayong patubig at may suporta na tayo galing sa Department of Agriculture. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang umaga. Maraming salamat po, mahal na Pangulo.